Yan yung mama ko at saka yan yung papa ko. Yan, galing pa yan sa Hawaii. Tapos my mama was 21 years old and yung papa ko was 61. So 40 years yung gap nila. But napakabata pa ng mama ko nung mag-asawa sila. Alam nyo guys, namimiss ko yung mama ko. She used to be the one who thinks about these things. Kung may problema sa pamilya, siya yung nagsusolve. Right? Yeah. Hello guys, kumusta po kayo? This is Marilyn, ang inyong friendly Filipino Carpentera dito sa Amerika. At ngayon guys ay susubukan kong gagawa ng chicken adobo Maryland style. Problema guys, sa simula pa lang palpak na talaga ako kasi wala kaming oil dito sa lumang bahay. Yung bagong oil na ginamit ko before ay nandoon sa bagong bahay. So, kasi palipat-lipat kami doon, dito magluluto, doon matutulog, dito magluluto, dito matulog. So, but anyway, ito na lang yung gagamitin natin. I don't know if this would work. Sana gagana yan. Ginagamit ko ang butter. We call this one butter. Diba sa atin ito ay ginagamit ito bilang palaman ng bread, diba? Eh dito sa Amerika guys, ginagawa din itong mantika minsan. So yan, antayin lang natin na mag-melt totally yung ating butter. And then atin nang i-prepare ang iba pang mga ingredients na nandito. Alright, almost totally ano na siya. So, lalagyan na natin ng pampalasa. At yun ay yung ating napakakusgano na garlic cloves. Yan. Hindi masyadong marami yung ating mga garlic kasi 4 na piraso lang naman yung lulutuin natin na chicken adobo. So, yan. Kaunting-kaunti lang. Tapos, dapat hintayin natin. Yan. Ewan ko, this is the first time that I'm using butter instead of a regular oil. So, ewan ko kung anong hitsura pagkatapos nito. Pero tingnan lang natin. Paparaan-paraan lang yan, di ba, ang buhay. Pag wala tayong makita na mga kailangan natin, let's be resourceful. Kung anong meron, yun yung gagamitin natin. So, hopefully, I will be successful at magugustuhan ko ang lasa ng ating chicken adobo. Tapos, ito na. Nahugasan ko na itong ating chicken. Yan. At syempre, tinatanggalan natin ng balat. Just because the balat or the skin, chicken skin is not healthy. So, yan. Atin lang siyang i-stir hanggang magiging brown ang lahat before natin idagdag yung ibang mga recipe. Stir lang tayo dito. Alam nyo guys, masama talaga ng pakiramdam ko. Napapagod na talaga itong kalooban ko. Alam nyo kasi, mahirap pag malayo tayo sa pamilya, diba? Pag may problema sa pamilya natin dyan sa Pilipinas, nasi-stressed out talaga ako. Minsan, nung nagbakasyon ako dyan, tapos itong kapatid ko na nandito sa Amerika, nagka-problema siya. Naku guys, sinugod ako sa hospital kasi tumaas yung blood pressure ko. So, anything that concerns my family, nadi-disturb talaga ako. Nadi-depressed ako ba? Kasi noon nung buhay pa yung mama ko, tapos nung before siya namatay, ako na talaga yung runner at saka thinker sa family kung anong dapat gagawin, saan kukuha ng pera para panggasto sa sakit ng mama ko, para sa kanyang dialysis at saka iba pa. Tapos there were times na syempre malaki yung gasto ng 3 times dialysis, 2 to 3 times dialysis ng mama ko every week. So, yung pension niya, kulang na kulang talaga. Tsaka yung yung salary ko, kulang talaga. Naku, alam niyo yung sakit sa kidneys. Ay, naku. Sakit yan para sa mga mayayaman kasi pag wala kang pera pang dialysis.
My goodness, that's the end of you. But anyway, so nagka-problema ako, like minsan mga pamangkin ko, walang pang tuition fee. Siyempre, yung mama ko nagsusupport sa kapatid ko. Tapos, when she got sick, siyempre lahat ng pera niya mapunta na doon sa kanyang gamot at saka sa hospitalization. Tapos yun, minsan yung mga pamangkin ko hindi nakaka-take ng exam kasi walang pangbayad. So yun, ako na naman magawa ng mga promissory note na I will pay it next salary, mga ganun ba. So since nagkasakit yung mama ko at unable na siya talaga na mag-decide para sa family, ako na yung runner, ako na yung kumbaga pumalit sa kanyang throne pumalit sa kanyang ang responsibility ay napasa sa akin. But anyway, so by God's grace, yung majority of my siblings are doing good, except may iba na hindi masyadong okay sa kanilang buhay at sila yung sinusustentuhan namin. Sila yung sinusustentuhan ng mama ko nung buhay pa siya. And I took over when I came here to the United States in nag-help ako nung nag-work pa ako. Like I send them every month money. Yung ganun ba na ilang years din yun. Until such time na tinigil ko. Kasi hindi naman lahat ng panahon, lahat ng taon may trabaho tayo, di ba? So, yun, minsan kinatapos ako, wala akong source of income, tapos, yun, so nahinto. Tapos, pag may ano na naman, may kita na naman ako doon sa aming pagkakarpentera na buy and sell ng mga bahay, yun, pinapadalhan ko sila. But, when I first arrived here for the straight 7 years, ako talaga yung nag-help sa kanila ng kunting-kunti kahit lang, monthly allowance nila. Nung umuwi ako, kasama yung asawa ko, na-shock ako kasi sila yung nakatira doon sa aming ancestral home sa probinsya. Twelve years lang ako doon sa aming ancestral home kasi na-transfer na kami doon sa city. Dinagyan ko na pala ng ginger. Tapos, yan, ipawait lang natin na ma-brown siya and then we will include or start pouring the other ingredients. So, tapos, saan na ba ako? Nung umuwi kami ng asawa ko, first time ko nakauwi doon sa aming ancestral home na po, guys. It used to be the most beautiful house in our street, yung bahay namin. Siyempre, nung kabataan pa namin ay makaka-afford magpalaki ng bahay kasi yung papa ko is galing sa US, so yung pension niya is dollars. So yun, ang ganda-ganda talaga ng bahay ng iniwan ko. Tapos nung bumalik ako, kami ng asawa ko, na-shock ako, guys, kasi yung bahay namin, guys, oh my God, para na siyang haunted house ba. So ito yung street namin, tapos yung lupain namin at bahay namin ay nasa left. Tingnan nyo, guys, sin na lang yung linagay nila before, may fence yan na simento. Ewan ko kung anong nangyari, bakit nagkaganyan. Ang pangit-pangit na talaga. Tapos ito yung bahay namin. My gosh, itong building na nasa front ay tindahan, pinatayo yan ng mama ko para sa kanila. Tapos yan yung nangyari, kahit counting roofing ay hindi siya naayos. Ang pangit-pangit na talaga, parang haunted na yung kapaligiran ng bahay namin. It used to be the most beautiful house in our street. Tapos ngayon, ang dami ng mga buslot-buslot. Oh my goodness, ano bang gagawin ko dito? Ang ganda ng bahay ko dito, tapos sila ganyan. So parang ako na-depress ako, tapos sinabi ko sa kanila, anong nangyari? Bakit itong sahig, ang sira-sira na, tapos itong soffit, yung mga pisami, sira na. So linit-siran ko talaga sila, guys. Sabi ko, almost all of you are boys here. Ako nga sa Amerika, nagsisiminto ako, nagdukduk ako ng martilyo. Ilang beses nadukdukan yung kamay ko. Nagagawa ko nga na panglalaki na trabaho para mabuhay lang ako. Kayo, ano ginagawa niyo dito? Bakit hindi niyo ito unayo? Sabi ko, huwag niyo hintayin na masira talaga lahat. Kailangan i-maintain niyo yung ng integrity ng bahay. Unfortunately, around that time, malapit na kaming pabalik Amerika. So sabi ko, anong gusto niyo, i-cancel ko yung flight ko para ako na lang ang
nag-aayos ng bahay. Sabi ko ganun ba? So sabi ko, ang Saturday, busy. Kasi busy kami, auntie, yung mga ganun ba? Anong pinagkabisihan nyo? Yeah, studies? Yung mga kabataan na doon sa Amerika, nag-study sila after doon sa kanilang pasok, pagkahapon, nagtatrabaho sila, nagiging bartender, nagiging tindero sa McDonald's, yung mga ganun ba? Kayo dito, pinapaaral kayo, tapos after that, wala kayong, you just have to study, so maybe you can allot a time, maybe Saturday, Sabado, para lang ayusin yung kita niyo. Hindi ko nyo, ito na lang yung mag-ayos nito. So, pinagalitan ko sila lahat, pati kapatid ko. Pinagalitan ko. Sabi pa ng mga pinsan ko, magkano binigay sa'yo ni Marilyn? Tapos sabi niya, itong binigay, wow, ang laki. Oo nga, pero yung naman, yung sermon naman, napakalaki din eh. Yung ganun ba? Kasi ako hindi talaga ako mag-atubili na mag-sermon, guys. Especially pag alam kong tama ako. So yun, pero sabi ko, yung kapatid ko ay may trabaho. So, sabihin niyo naman yung kapatid, yung papa niyo. On Saturdays, like 2 hours, 3 hours per Saturday, tapos ayusin nyo itong kisame before everything will collapse. Yun pala guys, wala. Rinig sa isang tenga, palipas sa kabilang tenga. So wala. Alam nyo kung anong nangyari. Napadala sila ng picture doon sa kapatid ko dito. Hindi na sila nagpadala sa akin kasi alam nila na sermonan ko sila. Laragyan na natin ito ng suka. Yan. And then, lagyan natin ng patis. Ano ba yung patis sa Tagalog? Toyo. And then, ating i-mix. Yan. Mix lang natin. Okay, at lagyan natin ng kaunting sugar para matamis-tamis siya. Yan. And then, we will continue to stir. Yan. Tapos, lagyan natin ng mainit na tubig. But actually, hindi mainit yan. At pakuluin hanggang sa maluto siya. Yan. Yun, sinabi ko sa kanila na ayusin yung bahay. Paglaanan yun ng time. Problema lang sa kanila is, hindi nila alam guys kung paano mag-ayos ng bahay. Sabi ko, ako nga, hindi ako marunong. Yung knowledge ko, kinuha ko lang yan sa YouTube kung paano mag-semento sa mga mainit na at malamig na lugar, yung mga ganun ba. Paano mag-stain, paano mag-ganito, paano mag-ganyan. So yun. Dinagyan ko na ng maraming atsal. So, yun yung sinabi ko sa kanila na research kayo or kung pwede lang, ako na lang sana yung gagawa doon eh. Pero wala, hindi nila talaga alam. Gusto nila mag-hire pa sila ng karpentero. Sabi ko, sinong magbabayad? Siyempre, ako. Sabi ko, wala akong budget dyan because hindi naman ako mayaman doon sa Amerika. Kaya nga, nagkakarpentera tayo eh. Kasi nakadepende lang talaga ako sa sweldo ng asawa ko. Minsan nagkapera kasi nakabinta ng bahay. Pero yung pera doon ay reno-rolling ko para sa next project, sa next bahay na bibili namin. So, yeah, nakaka-help ako. Pero hindi talaga yung malaking malaki ba. Sabi ko na yung ma-help ko sa inyo around that time was just your monthly maintenance, Kasi alam ko naman na naghirap din yung kapatid ko kasi magkano lang naman ang sweldo dyan sa Pilipinas. Kasi yung eldest brother namin, yun. Kasi nga, papa ko ay galing Hawaii. So, kampante siya. He did not do well in school. Nag-drop out ng high school at nag-asawa. So, anong kinalabasan? Nagkaanak, walang trabaho kasi hindi nakatapos ng pag-aaral. Pensyonado sila sa mama ko. But in fairness guys yung mga anak nila nagsusumikap talaga mag-eskwela, may natapos na sila around that time kaya lang nawala siya. Tapos yung isa din nawala din. Tapos yung pangatlo nakatapos talaga ng pag-aaral guys. So I was really happy despite of the fact na ang hirap ng buhay nila ba. So yun, hindi naman tayo lahat pinapalad, So sinabi ko sa kanila na
Ako hindi din ako mayaman sa Amerika, kaya nga kahit anong trabaho pinapasok ko kakarpentera ko dyan sa Philippines. My gosh, I was a teacher and guidance counselor. Hindi lang mga kapatid ko yung pinagsermonan ko, pati na rin yung mga estudyante ko. But anyway, lagyan natin ng ground pepper. So, hindi ko naman sila ma-force kasi used sila na tinutulungan talaga ng mama ko when my mom was alive. Next is, lagyan natin ng bay leaf. Ay, may monthly allowance talaga sila. So, nung namatay na yung mama ko, syempre, ako yung take over. Sabi pa nga ng youngest ko na kapatid, ikaw, noon, palagi mo silang sinisermonan, kayo, nakakadepende lang kayo sa mama natin, blah, 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 blah. Ngayon, ikaw naman yung nagbibigay, parang ganun ba? Ganun talaga guys, no? Pag family ba, hindi mo talaga sila matiis ba? But so, yeah, I was helping them for years until such time na hininto ko na kasi I think that they were already doing well. Tapos, wala naman akong pera na i-help sa kanila. So, going back to the house, yung napaka-granding bahay namin guys, yun, pinabayaan nila. At alam niyo yung nangyari, nagpadala ng picture na nahulpa na ba? Ano ba yung hulpa? Nag-crumble na siya. Kasi, yun, unti-unting inaana yung mga ganun ba? Tapos, hindi nila pinapansin hanggang wala na. So, yan yung stress out sa akin. Paano ngayon? Like, wala akong trabaho. Tapos, yung salary ni Corey ay tamang-tama lang talaga sa daily needs namin. Gusto ko sanang umuwi doon. Tapos, ako yung mag-renovate ba? Ako yung mag-aayos. Kaya lang, number one is wala talagang budget. And number two, like, ano ba talaga kuya? Sa lahat lang ba na panahon palagi na lang nakasandal kayo. We are going to slit the meat para mag-absorb at maluto siya talaga. Mag-absorb yung ating mga yan. Pero alam niyo guys, ang pinaka hinanakit ko at sakit ng aking kalooban is yung asawa ng kapatid ko. Mabait siya guys. Kahit na anong sermon na natanggap niya galing sa akin, mabait siya. Kaya lang, nung buhay pa yung mama ko, hindi ko alam na yung mga lupain namin dyan sa Pilipinas ay pinapatirahan pala ng mga kapatid ng asawa ng aking manong, ng aking kapatid. So, I did not know about that. Pati na yung share ko na lupain, tinirahan ng isang kapatid ng asawa niya. Tapos yung share naman niya na lupain, ilang ektarya yun, pinatira din yung isang kapatid. So in other words, nag-root sila doon sa aming mga properties. Nung nagkasakit na yung mama ko, kailangan naming either iprenda or ibenta yung mga properties namin kasi wala na talaga kaming, kung pwede lang maprenda namin yung mga pusa namin, gagawin ko. Wala na talaga source of additional income kasi malubha talaga yung sakit ng mama ko. So what I did was, I went to my property, yung lupain ko na share ko. Ko na lang sana, yung ibibenta ko na lang sana para may matustusan yung gastusin ng mama ko sa kanyang hospitalization. Pagdating ko doon guys, so sinabi ko sa kanila na nandito ako kasi yan, ibibenta ko itong lupa kasi nakasakit ng mama ko. Wala na kaming mapuntahan. Alam niyo kung anong sinasabi ng family ng asawa ng brother ko na nakatira doon? Sabi niya, ay, hindi pwede niyong ibenta ito, Day. Hindi niyo pwede kaming paalisin kasi mag-almost 20 years na kami dito. Alam namin yung batas, hindi kayo pwede makakapag-evacuate sa amin kasi may karapatan kami. Parang ganun ba, na-shock ako guys. What a nerve! Sabi mo, for almost 20 years, nakatira kayo doon ni singkong kusing. Hindi kayo nag-rent sa property. At hindi ko nga alam na kayo lang pala nag-negotiate na titira kayo sa property ko. So, sinabi ko sa kanya na, so, hindi ko pwedeng ibenta itong lupain ko na tinitirahan nyo ng libre for almost 20 years dahil lang nandito kayo. So, in other words, hindi ko pwedeng tulungan yung mama ko dahil hindi ko pwedeng ibenta itong lupain ko na tinitirahan nyo ng 20 years, almost 20 years na libre. Yung ganun ba? Sakit talaga ng kalooban ko at that time. Hanggang ngayon guys, nandun pa rin sila.
And every time I think about that na mga oportunista, mga linta, sorry for the word, parang na-aggravate ako ba? Pero, remind ko yung sarili ko na Marilyn, you are so blessed. Blessed ka, Marilyn. Kasi 3 yung bahay mo, isa sa Philippines, 2 dito sa Amerika, tapos may mga lupain ka pang iba. Samantalang sila, wala sila matirahan. So yun na lang yung iniisip ko. Instead of dwelling on how stone-hearted they are, sinasabi ko na lang sa sarili ko at sa Panginoon na, Lord, please, i-comfort mo lang ako kasi kung pwede lang, oh my gosh, kung hindi lang ako Kristiyano, guys. Pero, ang ginawa ko, nagpasensyahan ko na lang. They are still living there. Sila pa rin yung nag-enjoy ng 7 hectares na lupain ko doon. Yung isa namang kapatid, sila din yung nag-enjoy ng 12 hectares na property din namin. So silang lahat, guys, silang pamilya, lililintaan nila kami. They're sucking our properties. They're sucking our resources. Which is, tinutolerate ko na lang. Kasi, hindi naman namin ginagamit. Wala naman ako doon. And induluhin siya na lang ba na towards the end of my life, wala naman akong madalang kahit ni 1 kilo na lupain galing doon. When the time comes na haharap ako sa Panginoon, sasabihin ko, Lord, masakit yung kalooban ko sa ginawa nila na pag-take advantage sa pamilya namin, sa mga properties ko. But ipaubaya ko na lang sa iyo, Lord, because titingnan ko na lang yung mga daming blessing na binigay mo sa akin. These are just all material things, so pabaya ko na lang sa iyo. Pero, yun, hindi talaga maiiwasan na sakit yung pain and grief na ginawa nila sa akin. Ang lalim, guys. Kung pwede lang, kung may daga lang kami sa mga bahay namin, sa bahay namin na pwedeng ibinta na namin kasi wala na kaming pera pang dialysis ng mama ko. Tapos yun ang sabihin, ay hindi kayo pwedeng magbinta ng kasi dito kami, nakatira kami dito ng 20 years. Oh my gosh. So, pinag-pray to lang na every time I think about it, guys, ang sakit ng kalooban ko, ang sakit ng damdamin ko. Pray ko lang na, Lord, please, be with me, heal me, be with my family. At the same time, tulungan mo din sila kahit ng sakit ng damdamin ko. Anong gagawin ko? Yan yung source ng stress ko ngayon. Ano kayang gagawin ko? Wala akong pera. Kasi hindi lang yung gasta ng bahay, pagpaayos ng bahay doon, hindi lang madala sa $300-400. Dapat libo yun. Oh my gosh. Yung pera ko dito, pang extra, yung mga $50 lang, gift pa. Ganun. Tapos pag magsha-shopping nga ako I always ask permission from my husband kasi hindi ko pera yun. Na, hey, can I buy this one? Hindi naman ako, ewan ko, naaawa ako dun sa kapatid ko. Doon sa kanila lahat, naaawa ako. Kung pwede lang sana ba na akuin ko lahat ng mga problema. Alam nyo guys, namimiss ko yung mama ko. She used to be the one who thinks about these things. Kung may problema sa pamilya, siya yung nagsusolve. Ngayon ako na okay lang kung may resources. Ako wala na akong resources. Wala akong pera. Oh my gosh. Okay lang kung $100, $200 makapadala ako. Pero libo-libo yun kasi napakalaking bahay. Siguro times 3 doon sa bagong bahay namin ngayon dyan. Paano ko ayusin yun? Ewan ko. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.